Hindi po siguro kasi nang pataan na po yon ng... Ano ang ginagawa niya dun sa loob ng bahay ninyo? Parang Nagluluto, ganyan, po yung nakikitigil nanay lang? ko, parang gustong kagatin yung dito po yung kinahagatan ng bumper. Ng bumper? Yes po. Saan yung... Saan yung kinakagatan ng bumper? Dito po kada sa gilid ng... Nick? Ng Nick, oo. Yes po. Tapos? Yun nga po. Tapos, yung nanay ko, parang nano din. Tapos sinabi niya lang na, Lord, tulungan mo ako. Tapos yun nga po, nawala yung aswang. Tapos niya, nahimatay po ako. Ano nahimatay? Buti na lang nahimatay. Natakot. Buti na lang, yes! Yes, nahimatay ka! Pagda umaga po, naggaso yung aswang. Naggaso. Nag-ano? Naggaso sa amin. Ano yun? Parang, naghahabol siya ng justice. Ay, may paghahabol ng justice. Yes po. Sige. Kahit, Mahirap yan dito sa Pilipinas. Yung maghabol ng justice, ate. Alright. Sige. Josephine, so, you therefore conclude na sa mga nakita mo ay para kang may third eye. yes, parang marami pa po na mga ganyan. Pero, small naman. Small naman. Sige. Pero Alright. talaga yung white lady talaga yung... Yung the best dito, di ba? Yes. White lady is the best policy. Ganun. Ay, ewan. Sige. Josephine, maraming salamat sa pagtawag. You're welcome. You're welcome. Makakita ka sana mamaya, ha? Di na po ako Hindi. sanay na. Talaga. Sige. Opo, Alright. mas gusto ko nga. Opo. Mas gusto mo makakita. Bye. Sige. Bye. Yan po si What's happening to the world? May mumu! Si Josephine! May mumu! Ay, nako. It's such an honor na makausap natin si Josephine ngayong gabing ito bilang first caller natin. At, honor kasi siya ay kabilang sa palabas na Gabi na Lalaki. Tumulo yung uhog ko. Sabi dito si Jolas Tigas ng Hot FM Zamboanga, sabi niya. Sabi niya, maluka ako sa peer schooler mo. Aking tape naman na buhay naman ito. Si Ate Jen at si Ate Ruth ay nakikinig sa atin ngayon na takot daw. Bumabiyahe ba? Bumabiyahe kami dito ngayon sa madilim na Cannon Road. Uy, papuntang Baguio ba yan? Uy, mag-ingat po kayo, ha? Yan ay galing kay Ayesa at Baby Andre. Maraming salamat. Grabe naman kayo. Feeling ko si Josephine, Samar ka, di ba sa Samar nga? Di ba? Ngayon ko lang nalaman na sa Samar para maraming git. Yung subdivision nila, punong-puno ng git. Anong git? Igit. Ay. Sa mga bumabiyahe po ngayon, mag-ingat po, ha? Ay, nako. Hindi ako natatakot sa iyo. Ako din po si Josephine. Ay, nako. Siya rin daw, may nag-text sa akin, nakakita rin daw siya, pero hindi daw white lady, sales lady daw. Kainis. Sino ka ba? Kilala ba kita? Sabi ni Jester, baka naman gutom lang siya nung nakakakita. Baka nga, no?
tumambay dun sa may gate. Yan. O, tulod din ang uhog daw ni Kurt. O. Maraming salamat sa inyo. Anyway, 10:12 ang oras natin. At basahin po natin ang isang storya naman na pinadala sa atin ni Dionel Marwin. And it goes something like this. Kuya Chico, share ko lang po yung nakakatakot na nangyari sa kapatid ko at sa akin 9 years ago. Nangyari po ito sa luma naming bahay. Ang baho naman ang hininga nila. Kainis naman itong hininga. Kinder pa lang po ang kapatid ko nun at ako naman ay grade 3. Ano ba? Meron po kasi kami dating duyan sa loob ng aming kwarto na ibinigay lang sa amin. Isang araw po ay umakyat sa kwarto ang aking kapatid upang kumuha ng bimpo. Pagkatapos niyang kumuha ng bimpo ay nagpunta na sa baba nang biglang meron daw siyang nakitang anino ng babae sa sahig na papalapit sa kanya. Dali-daling tumakbo ang kapatid ko pababa at hinayaan niya lang ang anino na madaanan siya. Ang pagkakaalam po namin ay yung babaeng nagpakita sa kapatid ko ay yung may-ari ng duyan na namatay dahil minsan nung natulog ako sa duyan na yon ay bigla na lang itong dumuyan o gumalaw nang walang sino man ang gumagalaw dito. At may nakikita po akong anino ng isang babae sa aming dingding. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon ay nagdesisyon na kami na ipatanggal ang duyan at itago na lang sa aming kwarto. Buti na lang ay hindi pa muling nagparamdam yung babaeng yon at walang nangyaring masama sa amin. Maraming salamat po sa pagbasa, Kuya Chico. Nakakatakot din yung mga ibang storya na naririnig ko sa inyo. Packing tape. Packing tape. Ito naman ay ipadala sa atin ni Christian Cortez. Ito daw ay nangyari sa Lasal Green Hills, sabi niyo. Lasal Green Hills around 7 p.m. Kinausap ko yung priest para mag-consult about my family issues. Sa sobrang haba ng pinag-usapan namin, ay hindi ko na namalayan na 9 p.m. na pala. After namin mag-usap, lumabas na ako ng chapel. Bago ko marating ang labas ng school, dadaan ka muna sa dome at mahabang madilim na hallway. Naglalakad na ako papuntang dome. Wala naman akong takot na nararamdaman kahit madilim kasi di naman ako naniniwala sa mga multo. Pagdating ko sa may dome, may nakita akong pare, dalawang babaeng nakaputi at isang mukhang estudyante. Nag-uusap sila habang naglalakad. Di ko maintindihan yung sinasabi nila. Makakasalubong ko sila sa paglalakad ko. Sa akin naman okay lang kasi mukha naman silang ordinaryong tao. Nang sila ay makalagpas sa akin, mga 3 segundo lang ang nakakalipas sa aking tansya, ay nilingon ko sila. Takang-taka ako dahil lahat sila ay biglang nawala.
Ayaw kong takutin ang sarili ko. Kinumbinsi ko kahit imposible na baka tumakbo sila ng matulin sabay-sabay. Baka nga naman, ano? Natawa lang ako sa itsura. Tumakbo sabay-sabay, may pare. Ba't ba ako natawa? Kinumbinsi ko kahit imposible na baka tumakbo sila ng matulin sabay-sabay. So, nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang hallway. Sa kaliwang banda ko ay may mini garden at madilim doon. Habang ako ay naglalakad, may sumitsit sa akin. Psst! Nagmula ang sitsit doon sa garden. Di pa rin ako natinag. Inisip ko na yung janitor ay pinagtitripan ako. Dahan-dahan pa rin akong naglalakad. Again, sumitsit na naman. This time, hindi lang isa. Marami at sunod-sunod na. Again, hindi ako natinag dahil nga iniisip ko na si Manong lang yun. Nabuisit ata sa akin. Nabuisit yata sa akin yun. Nagpaparamdam kaya sinitsitan uli ako ng sunod-sunod. But this time, hindi na sa garden ang gagaling yung tunog. Kundi, sa mismong tenga ko na ako sinisitsitan. Nang di ko na makumbinsi ang sarili ko, tumakbo na ako at sa bilis ng takbo ko, dahil sa takot, pati si Flash nahiya sa tulin ko. At nang marating ko na ang gate ng school na may guard, naglakad ako na parang walang nangyari. Nakakahiya kasi kung makikita nyo akong tumatakbo, baka isipin, kung makikita niya akong tumatakbo, baka isipin niya duwag ako. Because of that experience, convinced na ako na totoo sila. Ooh, scary! There's a mumu after the rain. It is now 10:20. Alright. Oo nga na, ito may share ako sa inyo. Di ba kagabi nga sabi ko sa inyo, kami ay, kumbaga naniniwala kami and because of that aware kami na sa bahay namin ngayon sa Laguna ay hindi lang kami ang nakatira. Okay? But what I mean is, hindi lang kaming kami, ako, kapatid ko, di ba? Si nanay ko, auntie ko, mga pinsa ko, hindi lang kami. Na alam namin na merong kaming kasama doon na hindi natin nakikita. O hindi nakikita ng ordinaryong mata. Alright? Now, yung auntie ko yung nanay ni Bagaygay. Diba? Yun yung nanay ni Bagaygay. Si Bagaygay ay pinsan ko na college na pero mukhang grade 3 pa rin. Siya yun. So yung auntie ko na yun, nung panahon na ipinagbubuntis pa lang niya yung pinsan kong yung si Bagaygay, siyempre bata pa lang ako nun. Diba? If I'm not mistaken, ako'y grade 1 or grade 2 nung panahon na yun. Oo. Way back in 1997, I think. 97, 98. Naaalala ko nun, dahil paborito ko kada November, yung Magandang Gabi Bayan. Diba? Yung si Kabayan, Noli de Castro, diba? Yung November, inaabangan ko yan.
Nung panahon na yun, alam ko, medyo kabuwanan na yata niya. Okay? And yung auntie ko nin, lagi kapag nagdadalang tao, para bang nagbubukas yung third eye niya, kung tawagin. At marami siyang napapansin, marami siyang nakikita. Minsan, nanonood kami sa sala, lahat kami naandun, tapos bigla niya sasabihin, ay, tignan mo nga may tao, oh. Diba, uutusan pa ako na tignan, di ba, bakit ako pa? Ang dilim-dilim na, andun daw sa may andun daw sa may puno. Marami kaming puno kasi nun eh. 10 ang puno namin, yata mahigit pa. Andun daw sa may puno. Diba? Now, November nun, at nanonood ako ng TV. Siya, okay, nasa kwarto. Yung kwarto ay katabi lang nung sala. Malit lang naman ang bahay namin. Di mo kami up and down. Habang tahimik ako nanonood doon, bigla siya nagsasalita. Yung sinasabi niya, tinatawag niya yung asawa niya, yung uncle ko. Okay? Tinatawag niya sa pangalan. Tawag niya Efren. Ganun. Efren! Ganun. Noong unang malumanay pa. Efren? Ikaw ba yan? Ganun. So, ako naman, di ba, bilang nanonood ako, naririnig ko, pero at narinig ko rin na may tinatawag siyang pangalan, tinatawag niya yung asawa niya. Pero pag nilingon ko, wala naman kasi. Sarado yung pintuan, tapos nakapatay yung ilaw dun sa kwarto kasi nung time na yun, alam ko masakit yung ulo niya. Ganun po kasi ako kapag may migraine ako, ayoko rin ng liwanag. Okay? So, ang ilaw ay nasa labas lang. Kung ikaw ay nandoon sa loob ng kwarto na madilim, walang ilaw, tapos sa labas nun may ilaw, di ba yung mga pintuan natin sa ilalim, hindi naman yan saradong-sarado, di ba? May uwang yan eh. So, you would know kung merong naglakad, malalaman mo kung may tao, di ba? Kung may gumagalaw. And yun yung nakikita niya, na merong nakatayo doon sa may pintuan. Meron siya nakikitang paa. Paa ng lalaki ang nakikita niya. So, yun yung dahilan kung bakit niya tinatawag yung asawa niya. Tine-check kung yun ba yun. Diba? Bakit nakatayo doon sa may pintuan. So, ako di ko pinapansin. Hanggang sa narinig ko na lang, nabigla siyang sumigaw. Tapos, ayun na. Yung, hindi ko na masyado matandaan yung after nung kung ano nangyari. Pero, syempre, nag-freak out kami. Diba, bilang buntis yung auntie namin nun. So, syempre, dali kami. Ako, bata lang ako nun. Ano ba gagawin ko? Diba? At hindi lang yan yung hindi lang yung pagkakataon na yung auntie ko na yun, yung cute kong auntie, nandadamay sa takot yan. Nakakainis minsan, di ba? Pwedeng sarilinin mo na lang. Minsan, nanonood kami ng TV sa sala. Okay. Tapos bigla na lang yan lilingon doon sa may... Kapag kami nakaharap sa TV, yung CR namin ay nasa bandang kaliwa. Nanonood kami, bigla na lang siya lilingon doon sa kaliwa. Sasabihin niya, meron daw lalaking kalbo na nakatalikod. Totoo yan. Madalas niyang nakikita yung kalbo na lalaki na nakatalikod. Lagi yun. Nung panahon na yun yung naaalala ko talaga, yung nare-recall ko, lagi niya nakikita. For some strange reason, I don't know, hindi namin alam kung sino ba yung kalbo na yun. Baka si Diego Bandido lang. Ayun, no? Yung mga, tingin mo, ito yung bata pa ako noon, ilang taon lang ako noon. Pero, parang may pagka nire-recall ko siya, yung parang bang fresh na fresh, parang kahapon lang siya nangyari. Yung
na-visualize ko yung, yung setting namin noon, iba pa yung itsura ng bahay namin noon. Di ba? Ikaw ba? Yung mga ganyan ka rin bang storya? Mamaya may kikwento ako sa inyo. About kay Aling Elsie ito. Oo. Pati si Aling Elsie hindi rin nakakatakas sa mga ganyan-ganyan. Mga kapo, tawag ka lang sa akin, 8326165. Again, it's 8326165 para magkwento ng iyong creepy story. Si Micah o Mika di Kuya Chico, kakatakot naman po yung kwento ninyo. Isa nangyari, anong gagawin ko? Yun talaga eh. Si Brian na natatakot daw at mag-isa lang daw siya sa bahay. Brian. Si Nash Francisco, hindi lang kayo nakatira sa bahay niyo sa Laguna. Akala ko may border kayo. Iyon. Hindi ganung idea. May border kami. Ay, nako. Tira sa mumu after the rain. Tira sa mumu. Baking tip ang first caller mo. Sarap isabit sa poste na Meralco. Sabi, grabe ka naman. Sabi ni Jen Bazarte. Mamaya may mga isa-share ako sa inyo, no? Keep your responses coming in sa ating text line. YesFM space, Yes Diary space. Your message, name, location, send it to 2600. Sa aking pong Twitter account, twitter.com/chicoloco_YesFM. O magpadala ng inyong storya din, kung di kayo makatawag, sa aking Facebook fan page, facebook.com/chicoloco.yesfm Manila. Sundan nyo lang po yung thread doon, ano? Before we proceed to the songs, before we play songs, basahin ko muna ito. Sa atin ni John Mark Villanueva. Kuya Chico, here's my horror story. It happened last year po. I was from school po nung araw na yon. Mga 2 o'clock ng hapon na. 2 p.m. na. Nagbibihis na ako. Then yung kapatid ko nasa sala pag-uwi ko. Kaya pagkatapos ko po magbihis, may nakita po akong isang parang anino na nakatayo. Anino na kasing laki lang ng kapatid ko. 1 year lang po ang agwat ng kapatid ko. Mas matanda po ako sa kanya. Then feeling ko, baka papunta lang sa akin. Pero naghintay ako ng 1 minute, pero di pa rin po pumupunta sa akin. Kaya ang ginawa ko po, tinawag ko po yung kapatid ko. Walang sumasagot. Pagpunta ko po sa sala namin, wala po doon ang kapatid ko. Kasi kapag may pasok po, sinusundo po ng mama ko ang ate ko sa school sa Quirino. But we're from Rodriguez, Rizal. Natakot po ako nung mga araw na yon. Tapos paglabas ko po ng bahay namin, nakita ko po yung kapatid ko naglalaro lang pala sa basketball court. Kinuwento ko po yon sa kapatid ko at sa mama ko. Naniwala sila pero sabi po ni mama,
baka daw po binabantayan lang kami. Then, inalis ko na lang po yun sa isipan ko para hindi po ako matakot kapag magbibihis po ako sa kwarto. Tapos, mga February ata yun, ginising na ako ni Mama dahil may pasok po kami. Then, sa cabinet po, sinandal ko yung ulo ko for 2 minutes dahil inaantok pa ako noon. 6:30 a.m., 6:30 ng umaga nangyari yon. Pagdilat ko, bigla na namang nakita ko yung anino na yon. Pero hindi lang siya nag-iisa. Dalawa po silang anino na nakita ko. Yung isa, itim. At yung isa, puti. Magkasalubong sila ng daan noon. Bali 2 times silang nagsalubong. Siyempre, dahil sa takot, lumabas agad ako sa sala. Kinuwento ko agad yon kay Mama at sa kapatid ko. Pero tulad ng dati, sabi pa rin ni Mama, wag daw ako matakot. Tagabantay daw po yun namin. Si Fons na ikinig sa atin at happy listening daw kila Ate Hana at sino to? HG Milan and Ina Marco. Maraming salamat, Fons. Thank you so much. Ooh. Nakikinig din daw sa atin sila Maria Cristina Arlantico, si Ivan Red Ramos. Maraming salamat. Sabi, bago naman yun, may aninong puti pala. What? Sabi. Si Viernes Jeromo, nakatakot yung programa mo, hindi ko tinapos kagabi. Ewan ko lang ngayon. Caps lock na sa sobrang laki. Ano sa sobrang laki? Laki na ano na, naka-caps lock ka, caps lock yan, diba? Si Aris, imbis na matakot ako, sobra ako tawa kay ate. Dahil sa git. Bakit? Ano ba kayo nangingialam sa git nga yung pamunta? Anyway. Keep your responses coming in. Twitter.com/chicoloco_YesFM or YesFM space Yes Diary space your message. Put your name and location, send it to 2600. Sige. .35 ang oras natin mga kapwa. Ito po ang second night ng Yes Diaries Halloween Special. And I'll be back with my second caller for tonight. Tawag ka 832-6165. Again, it's 832-6165. Usapang kababalaghan po ngayon mga kapwa. At sa aking pagbabalik ang kwento ni Aling Elsie, ayan, kung bakit hindi siya marunong ngayon magbike. Hindi po yan marunong magbike pero nag-aaral daw sa dati. Mamaya kukwento ko sa inyo bakit. Ang storya kung bakit hindi siya natutong maggumamit ng bike
when I come back. At syempre, mga storya ng mga pinadala sa atin, sa aking Facebook fan page. And of course, ang ating second caller. Let's get back to more music. So, para mawala ang takot ninyo lahat, sige, magpaka cheesy muna ulit tayo ngayon, ha? Okay, diba? Alam mo, wag mong isipin na. Minsan, iniisip mo na mukhang kang aswangan niya. Mukha kang maligno, di ba? Minsan may mga nagsasabi sa inyo, wag mo silang intindihin. Kasi alam mo, para sa akin, maganda ka. Diba? In English, you are beautiful in my eyes. Sabi din ni Joshua Cadison. Yes, Diaries, Halloween special. You're my